lumapit sa kanya sa kanyang presensya, makakay natin yung iba natin mga kasama. At sa ating pagdapit, pwede na natin siya pasalamatan. Ngayon natin ang mataas na pagsamba sa kanya. Mapuli para natin sa kanya. Dahil namin sa kanya, Lord, we lift up your name. When we love your names,
kalulihan. Aming nakalugan sa iyong amin na tayo lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga amin. May tuwaan ka lang sapagkat si Yahweh, siya ay dakila at makapangyarihang Diyos. Yung dakilang hari, higit sa sinuman na Diyos. Maraming salamat po, Ama, at ikaw ang aming Diyos. At sumapit na naman, Panginoon, ang isang linggo, Panginoon, malapit matapos ang isang buwan, O Diyos, na ikaw ang hindi ginahawa sa amin, Panginoon, ikaw ang aming Diyos, sa gitan, Panginoon, kaibigan, ikaw ang aming maaasahan sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, at hindi mo kami iniwan, hindi lang. Sa oras na ito, patuloy na namin tinataas, patuloy namin na ikaw na aming puso at isipan, Lord, aming kalawan, Panginoon, aming sarili sa lugar nito, Diyos, patuloy na sinasabi ko kami, aming buhay, Panginoon, ay patuloy na yung mo
panahon, no, magbabagong taon na naman. So, next week, Merry Christmas na yung batihan natin. Yan. Sa oras na nito po, may baka po ba na pwede natin batiin sa ating gawain? Bukod sa baka sa kanilin, may baka po ba? Wala. Yan. So, kung may baka po, welcome back po sa Mercy. Yan. So, tagal din tayo sila. So, kung wala po, welcome po ang lahat. Yan. Excuse me, yung magandang araw po sa bawat isa. Ayan. So, lalakot na po tayo sa panahon para itaas ang ating mga papuri sa ating Diyos. Yan. Sino po ba ang unang naisang papurihan sa ating Panginoon? Yan. Sister Mercy po. Praise God, glory to God. Mga kapatid, maraming salamat po sa ating Panginoon na Diyos na nagkarating ako sa lugar na ito kasi sabi nga ng Panginoon, we are in one body. Namimiss ko talaga yung lugar na ito. Kaya aywan ko yung mga paa ko ay dinako dito sa lugar na ito. Namimiss ko talaga dito ang gawain na ito kasi ang tagal ko rin dito sa totoo lang. And then, doon po tayo umpisa po na hinuhubog ng Diyos. Kaya ang Panginoong Diyos parang nangusap sa akin na pupunta ako sa lugar na ito ngayon. Meron din po ako doon na-attenan sa amin sa COC Church. Doon po sa FTI po ako nakatira ngayon. Pero nagpaalam po ako doon sa aming pastor na sabi ko, dito po na ako mag-church. Hindi ko alam bakit ganun. Kaya sila na po ang nakakaalam. We are in one body. Sabi nga ng Panginoon, we are different kind of ministry, but we are in one body. Iisa lang po ang ating pinaglilingkuran, Jesus Christ, di po ba? Sabi nga ang kaligtasan kay Diyos lamang, Yesu Cristo. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil sa paglago po ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa katagalan ng panahon, binibigyan tayo ng time tulad sa buhay ko. Parang baliwala lang sa akin yung buhay ko dati na pag sinisharean ako ng Word of God, sila sister Bing, nakakarating ko sa bahay at saka si Brother Clark, naalala ko ito yung pagtitiis nila. Sa pagpupunta namin sa lugar na yun, sa amin sa FTI, pero inaliwala ko lang yung mga time na yun. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa buhay nila, ang buhay nila ay talagang nandoon po yung pagtiis hanggang sa ngayon. Nakita ko pa rin sila dito, si Sister Bing. Hanggang si Sister Linda. Sobra po ako nagpapasalamat yung heart ko po nandito din po. Sa church na ito, sa totoo lang. Kasi dito po ako nag-umpisa. Nang ako ay dito nakatira sa, dito sa mini park, doon po sa baba sa Facebook. So, sobra po nagpapasalamat lang sa mga kapatiran. Very thankful to God na muli binubuhay na yung kaisipan natin na anong balik ako sa ating Panginoong Diyos. Kasi dati wala po ako. Kung hindi tayo bigyan ng pagsubok, alam na alam po yan dito ng mga kapatiran dati, grabing pagsubok ko. Pero pag sinubukan pala tayo ng sobra ng Panginoon, mga kapatid, ibibigay ng Diyos talaga yung totoong pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. At kailangan po magpapagamit na po tayo. Ayan po na papasalamat ako sa ating Panginoong Diyos dahil wala talaga akong plano minsan nabasa na ako dito kahit sister. Sabi ko, sister, punta ako, diyan mag-church ako. Kasi mahirap din kasi, siguro panahon na para maalala ko na ako dito, magpunta din ako dito. Kasi sabi may masad sa akin. So, sabi ko, dito na lang ako mag-church. And then, sabi ko, magmasad ako. Sabi ko, kaya, pinaremind sa akin ni Lord na mag-visit din po ako dito sa lugar na ito. So, I'm very thankful to God talaga na ako po, hindi nawala ako sa buhay ng Diyos. Kundi bagkos ay pinapasalamat ko sa Panginoon, hindi yung aking sarili. Kasi kung hindi ang Diyos sa buhay ko, wala akong kakayanan sa lahat ng ginagawa ko. Wala akong lakas ng katawan, lakas ng loob, lakas ng anumang mga fear, yung mga takot sa buhay ko ay nandiyan.
Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil sa binibigyan niya tayo ng lakas ng loob. Sabi niya sa Joshua 1:9, maraming salamat sa Panginoon, hindi tayo iiwan. Sana tayo maroon at siya. God is in me. God is with us, diba? Lahat ng tayo ay nandito ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil malayo man, doon man ako nag-church ngayon, pero ang Diyos nakatunghay, nakatingin sa akin. Nakatingin sa atin ngayon kung ano po yung ating motibo ng ating mga puso, ng ating mga isip sa pag-serve sa Kanya. Kaya maraming salamat po kay God dahil muli, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na hindi natin ikakahiya ang ating Panginoong Diyos na maghahayag tayo masalita ng Diyos. Maraming salamat sa po sa Panginoon dahil patuloy tayo mag-serve sa ating Panginoong Diyos dahil na doon ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po kay God. Binabalik ko po ang lahat ng papulit at salamat sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Amen. So, madami na din po mga nagbago. Pero naman kahit magbago yung bawat isa, ang pagpupuri natin sa Diyos, di ba? Hindi siya dapat magbago. Meron pa po ba na gusto kong itaas ang pangalan ng ating Panginoon sa oras na ito? Bago tayo makinig ng salita ng Diyos. Si Brother Ron. Good morning po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa ating buhay na patuloy niyang pinagkakalob sa atin. Kasi ang Diyos ay siya yung nagpahirap sa atin ng buhay. Kaya dapat na magpasalamat tayo sa ating Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi yung forma namin, inasikaso niya yung papeles namin para sa time sitter. Kaya ngayon, approve na. Yun. Okay na yung salary na tumaas na rin. Papasalamat ako sa Diyos kasi kung wala siya, siya yung gumabay sa akin sa araw-araw at sa aming pamilya. Yun lang po. Amen. Hindi namin ang Panginoon sa buhay. Thank you, Lord. Sino pa po? Kayo last na? Hindi po ba? Wala na ba? Yan. So, pasalamatan na natin ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay natin. Pasalamat po kasi yung mga pamangkin ko, lalaki na. Kumbaga dati, ano lang sila, baby lang sila. Hindi naman ako sobrang emotional. Pero, alam ko naman, lalaki yung mga bata. Pero, papasalamat ko kasi dahil na yung panganay. Pag nakikita ko yung panganay, sabi ko, buti pa to si Alex. Kumbaga, sa batang edad niya, alam niya na yung mulat na siya na parang siya yung gusto laging magsimba, siya yung gusto laging yung nasa simbahan na may mga kasama siya na kaibigan niya doon. Tapos, pag boring niya, kakita lang siya ng mga nalala ko ba? Sige, kumanta siya, sige, parang maganda kasi boses niya. So sabi ko, bakit nga ba hindi nakanta na yung mga yun? So, sabi ko, magkakaroon ako, sana gano'n yung parang naka-proper, pag binigyan mo, thank you, tita. Binigyan ko siya card. Tapos binasa niya sa bed. Tapos thank you, tita. Tapos, sabi ko, saan gusto mong cake? Huwag na daw. Napakasimple lang. Tapos, aware na siya sa 12 years old na gano'n. Aware na siya. Tapos, polite siya sa lahat ng pagkakataon. Parang naiiyakin mo siya. Gusto mo, Alex? No, thank you, tita. So, kapasalamat ako kasi yung pamilya ng ate ko, hindi, kahit hindi natin sila nakakasama sa buhay natin, kasi pamilya namin sila, na dapat nabihin dito. Tuloy pa rin sila sa gawain ng Panginoon. Baga, nagagamit yung ate ko sa ibang maliliit na ministry niya sa church na yun. Kasi mga anak niya, pinapag-choir niya, yung mga maliliit na bata, mga pala talaga. Pero, yun yung inabangan natin diba? Kung meron tayo mga anak,
tayo ng bata, naisip natin kung gaano yung paglaki nila. Gamitin mo, kaya sila sinuwain ng Panginoon. Sa trabaho nila, sana maayos, diba? So, yun yung hope natin sa Panginoon na sa mga pamilya natin, kasi nagsimula man tayo, napakaliit, minsan hindi tama yung pagbuo natin sa pamilya. Pag nagtiwala na sa Panginoon, na babaguhin niya, gagamitin niya yung pamilya natin para sa kaluwalan niya, yun yung mangyayari. Kasi yung Panginoon yung pag-asa natin sa buhay, siya din yung inaasahan natin. Tapos, ayan, mamaya, mag-ano ko naman, magkakalali na naman, hindi natin alam. Ay, magulo na sa bansa natin. So, sana, isama natin talaga sa panalangin. Pero, maybe, kumbaga sabi namin mga kaibigan ko, mga Duterte kasi talaga yun. Naiyak daw sila, dadasal daw siya na palabasin na daw siya, si Duterte. Sabi ko, huwag ka na umasa kasi ano yan, politika yan eh. Pero umasa pa lang na isa po eh. Sabi ko, di ba, hindi ka palabas. Magulo siya, magulo, basta kapangyarihan ng mundo, hindi siya nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Merong ibang plano yung Diyos para sa atin. Pero huwag din tayong matakot na, kasi yun nga yung sabi ko, ang takot ko lang naman talaga yung pera natin maging worthless talaga siya. Pero sabi ko, pag inisip ko yun, parang akong walang Diyos na kinakasama. Buong buhay ko, umasa naman ako sa Diyos. Pinakamababang moment ng buhay ko sa nanay ko, hindi naman ako problema sa pera. Diba, sabi sa Bible, no good things He will withhold sa nananalig sa Kanya. So, yun yung pag-asa natin sa Panginoon. Na habang tayo, kahit kung ano mangyari, mas maraming mangyayari. Kasi yung lahi natin, hindi naman siya nagkakaisa talaga eh. Diba? Pero, yung pagkakaisa ang inaasan natin, nakay Kristo na lang. Doon tayo, hanggang nakay Kristo tayo, safe tayo. Wala tayong ibang gagawin, hindi yan sumunod sa kalooban ng ating Diyos. So, sa mga susunod na ano po, testimony, serve na lang natin. Bago tayo ng prayer, ano na lang po, yan, kuha tayo ng kape, kape dyan, chocolate, kakain. Kasi sasara ko na yung mahina tubig, mahina yung kuryente. So, para magising tayo, may pagkain po dyan. Yeah, para magising tayo. So, panalangin natin ang mga testimony. Amen. Maraming salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa. Patuloy kami nagpapasalamat, Lord, sa mga ginagawa mo sa aming buhay. Hindi na namin nababatid, Panginoon, na bago na ito, Diyos, ngunit nakatingin kami, Panginoon, sa iyong mga plano sa aming buhay. Hindi kami mangangamba dahil na aming kasama sa lahat ng panahon. At papasalamat kami, Lord, sa bawat episode na nanalito, Diyos, na patuloy mo kami pinapapala. Minsan man sobrang sagana, pero hindi kami nagkukulang, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming source, Lord. Hindi kami magkukulang, hindi namin kailangan ng ibang bagay. At patuloy nga, O Diyos, na papasalamat kami sa lahat ng pinagkaloob mo, kagalingan, mga proteksyon sa amin, sa aming mga buhay. Patuloy namin atas ang lahat ng ito sa iyo, Diyos. Ang aming buhay ay nanggaling sa iyo, Diyos. Ikaw patuloy na mapanatili nito. Upang kami pagyabang, O Diyos, sa aming gawaan noon na kami maging mababang loob, Panginoon, dahil lahat ng ginagawa namin, lahat ng tagumpay namin ay nanggagaling lamang sa iyo. Tuloy namin tinataas ang aming gawain, O Diyos. Patuloy mo sisindi ng bawat isa sa pakinig ng salita, ng salita na ito tumulong sa amin. Patuloy mo paalala, Panginoon, ang aming lakarin ng Kristiyano bilang anak mo sa lugar nito. Maraming salamat po sa inyo aming puso at isipan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yan po ako rin announcements. Kumuha po kayo ng kape, pagkain. Kasi papatayin ko rin may tubig mamaya-maya. So, yan. Kung gising naman po tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos. Handa natin ang ating mga Biblia, ating sarili sa pagkinig. Tawag po si Pastor Nito sa salita ng Diyos.
Amen. Puri ng Panginoon. Salamat kapatid. At muli ay tayo naman ay dumako sa napakahalagang bahagi ng ating gawain sa araw na ito. At ako po'y nagagalak na muli gamitin ng ating Panginoon sa kanyang upasan. At alam ko mga kapatid na sabi nga na papanahon ang pag-aaral natin sa mga panahon ito ay nakikita natin ano ba yung epekto, ano ba yung nangyayari sa ating bansa. Kung natatandaan po niyo yung pagturo ko ng nakaraan, ang ating pong pinag-aralan ay yung aklat ng Matthew 24 at nandun lahat na tanda ng mga binasa natin, no? Dahil kaya hindi na dapat tayong magtaka at kahit po ngayon ay sinabi din ng ating Panginoon. Sinabi din po yan. Sinabi na po Sir Pablo sa aklat ng 2 Timothy. Sa 2 Timothy po, makikita po natin yan. Chapter 3, nasabi nga, makikita natin na ang lahat ng yan ay mangyayari. No? Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi sa atin dito sa banal na kasulatan, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. 3, sila ay magiging walang dito, sa 3, sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, dito, walang habag, mapalirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sa 4, sabi niya, sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na may bigay sa Diyos. Sa 5, sabi niya, sila ay may anyong pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yan ang sabi ng Apostol Pablo. So tayo po ay sandaling manalangin. Minsan pala bilang Diyos sa aming Ama, pinupuri ka namin at nagsasalamatan, Panginoon, sa umagang ito. Tunay po Diyos sa kami ay malapit sa iyo na may kababaang loob. Anong karamihan ng aming mga puso kami patawarin upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Sa oras ito, Diyos, sa aking nalapit, Panginoon, ng aming pag-aaral na ako ay lukuban ng isang Espiritu upang ang bawat magawi sa aking mga labi ay naayon lamang sa iyong kalooban. Dalangin ko, Diyos, sa oras ito, nitago mo ako sa iyong banal na cross upang makita ang iyong kapangyarihan, hindi ang aking sarili. At dalangin ko rin po, Ama, ang nakikinig sa labas sa patuloy ng buksan, ang kanilang pusat isipan upang iyong santay pumasok at kanilang may sa buhay. At dalangin ko rin po, Diyos, na ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isa. At dalangin ko rin po, Panginoon, mga kapatid ko narito, O God, na patuloy ng pangingatan. Dalangin ko na patuloy na alisin po, Diyos, sa kanyang alalahanin sa buhay upang iyong salita ay nagmaunawaan upang sila ay makapamuhay na naayon sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos, sa kanyang mga gawain ng iyong kaaway sa lugar na ito ay aming binawasak sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Dahil po, Panginoon, na ikaw lamang ang mataas sa lugar na ito, hindi ang aking sarili. Salamat, Ama, ito ang aking samot dalangin
Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus namin tagapagligtas, lahat po magsasabi ng Amen. At yan po napakahalaga pag-aaralan natin mga kapatid na dapat natin pag-aralan. Sabi nga mga kapatid, hindi na bago sa atin na tayo ay nabubuhay. Sabi nga na kung saan napakaraming nasa napakagulong ano natin ngayon, mundo. Amen? So, ngayon po ay napakagulo. Ang sabi nito, sa ating pag-aaral, na noon pa man ito ay sinabi ng ating Panginoon Kristo, ngunit pinatutuhanan din ni Apostol Pablo na sa mga huling araw, ito po iyong mangyayari. At nangyayari na po. Ngayon, ulitin ko lang po, ang ating binasa kanina, dapat lumalaman sa mga huling araw darating ang mga panahon ng kaguluhan. Tingnan po natin ang ating mga paligid, mga kapatid ngayon. Kabilaan ang gulo. Amen? Kung titingnan natin, hindi na natin malaman kung anong nangyayari. Saan na panulugar ang mga Kristiyano. Nakakalungkot galang mga kapatid na kahit mga religious sector ay talagang nakikisali na sa kaguluhan. Ano po? Na dapat sana at tungkulin natin mga kapatid ay lumuhod, manalangin. Pero sa halip na manalangin, puot ang namamayani sa puso ng bawat isa. Na yan na nakakalungkot mga kapatid na hindi rin naman dapat nating pagtakhan sapagkat yan ay nakasulat. Yan. Sabi ito sa verse 2, sabi niya, sapagkat ang mga tao ay magiging may biging sa sarili. May biging sa sarili, may biging sa salapi, palalo mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. So, titingnan po natin mga kapatid, iyan ang nagiging buhay natin ngayon. Ang mga tao, hindi po ako iyan po kasi Biblia, na talaga pong walang pinipili. Kahit nasa gobyerno, iyan po ay nakasulat. Ano? Nang dahil sa kanyang pag-ibig sa sarili, pag-ibigin sa salapi, ano ang bunga? Kasalanan. Lahat tayo apektado, mga kapatid. Lahat tayo apektado. Iyan po ay nakasulat na hindi natin pwedeng pasubalian. Bakit? Kung maaaring magtanong sa ating isip, bakit pinahintulot ng Diyos sa mangyari ang ganitong mga bagay? Ipinahihintulot po ng Diyos yan, mga kapatid. Bakit? Kung hindi mangyayari ang gaya ng pag-aralan natin noong isang linggo, ay nangangahulugan na hindi totoo ang banal na kasulatan. Kaya po nangyari yan para makita natin na ang lahat na nakasulat sa banal na kasulatan ay nangyayari. Walang kasinungalingan, mga kapatid. Pinatutuhanan ni Apostol Pablo. Yan. May bigin sa salapi. Nang dahil sa salapi, kung titingnan natin, si Judas, di ba? Pinagbili ang ating Panginoon nang dahil sa salapi. Hindi naman masama mga kapatid ang magkaroon ng pera, pero sabi nga, ang pera ang gamitin natin, huwag tayong paggamit sa pera. Amen? Gamitin lang natin, huwag tayong paggamit. Sapagkat pag ginamit na tayo ng pera, talagang mamahalin po natin ito. Yan po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Yan, may bigin sa salapi. Ay dito, yung mga kabataan sa ngayon, mga kabataan, pakinggan ninyo, no? Talagang totoo pong nangyayari ngayon. Ang mga kabataan, mapusok, marahas. Bata pa, ilang taon pa lang nagkakaroon na ng krimen. Pumapatay na. Bakit? Nang dahil sa katigasan ng ulo. Sa panahon ngayon, ang mga kabataan, kapag hindi talaga nabantayan ng mga magulang, although sinasabi na ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan, subalit baliktad po ngayon nangyayari. Ang kabataan ngayon, pasaway sa bayan.
Nagkakaroon ng rally, panawagan, para sa kapayapaan, para sa kaayusan, pero anong ginawa ng mga kabataan ng gulo? Sino? Problema ngayon? Mga magulang. Yan, mga magulang. Kaya mga kapatid, tandaan po natin mga kapatid, sa ating mga kabataan sa panahon ngayon, na dapat nating bantayan. Dahil baka po sila ay mabihag ng kaaway. Sila ang gagamitin para, sabi nga, lalong magkagulo ang ating bansa. No, yan po ang laging sinasabi ko sa mga kabataan ngayon. Na sabi nga, hindi naman masama ang magkaroon ng kaibigan. Ngunit piliin mo yung iyong magiging kaibigan na dadalhin ka sa kagandahan. Yan. Piliin mo ang iyong kaibigan. Kaya sabi dito, sila'y walang, sa 3, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, sa dito, maparirang puri. Yan po mga kapatid, nangyayari na po yan ngayon. Walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga. Walang pagpapahalaga sa sarili, sa Diyos. Walang pagpapahalaga sa Diyos. Tanda po natin mga kapatid, iyan ang nangyayari sa panahon niyan. Kung bakit ang bansa natin, sabi nga, kaliwat kanan ang kaguluhan. Totoo pong nangyayari na, mga kapatid. Sabi nga, hindi ito sinabi ng Apostol Pablo para tayo ay panghinain, para tayo ay matakot. Ito ay sinabi ng Apostol Pablo para tayo ay manatiling matatag. Yan, matatag sa kabila ng mga pangyayari sa ating bansa, tayo ay matatag na nakatayo sa harapan ng ating Panginoon. Na hindi tayo panghihinaan ng loob. Yan. Saan lalagay ang Kristiyano? Sabi nga, manalangin ka, ipanalangin mo. Ipanalangin mo ang ating bansa. Yan po ang point of prayer ng mga anak ng Diyos sa panahon ngayon. Kaya doon sa group chat namin, sa Camarines Norte Christian Center, talagang nandun po yung mga panalangin. Ipinapanalangin, sabi nga, wala tayong magagawa kahit anong gawin pa natin, kahit paglupasay pa tayo dyan sa harapan ng Malacanang, kung hindi pa pahintulot ng Diyos na siya'y bumaba, wala tayong magagawa. Pero sabi nga, walang imposible sa Panginoon. Lahat ay kaya niya baguhin kung yan ay dadaan natin sa panalangin. Example mga kapatid, nakakita ka na ba ng sunog? Saan ka nakakita ng sunog? Nang dinidilig ay apoy, na gasolina, lalong lalaki. Sabi nga, kung titingnan po natin mga kapatid, magulo na ang ating bansa, pupunta ka pa rin doon, at manggugulo pa rin, nagdagdag ka lang sa kaguluhan. Nagdagdag ka lang din. Kaya nakakalungkot mga kapatid, naintindihan natin, sila'y apektado, lahat naman po tayo apektado mga kapatid. Kaya sa amin, yung tax, napakalaki. Pero mga balitaan mo, na-hospital yung aking apo pagdating sa PhilHealth. Wala. Excess yung PhilHealth, ang laki ng biniharan. Ganyan po mga kapatid, ang realidad ng buhay natin ngayon. Kaya kumbaga sa sobrang hirap ng naranasan ng tao, sila ay nagkakaroon ng puot sa kanilang puso. Subalit kung ikaw ay Kristiyano, dapat mong malaman na anuman ang nangyayari sa ating buhay, tandaan mo na may tinuturo ang Panginoon. Kaya nangyayari sa ating buhay yan para masukat ang ating pananampalataya. Kung titingnan po natin mga kapatid ang nangyayari sa buhay natin ngayon, parang bumabalik lang tayo doon sa panahon ng Israelite. Diba? Yung mga Israelite anong araw. Grabe yung kaguluhan, yung hari. Pinaulunan ng lahat ng salot nandun. May salot ng mga bukol, nagkaroon na ng bukol.
Lahat na salot, nandun na, may balang, lahat na po. Mga kapatid, ipinarating na ng Diyos, pero yung hari naging matigas. Tingnan po natin ang bansa natin ngayon. Lahat ng salot nangyayari. Yung pinag-aralan natin ng isang linggo. Lindol, bagyo, nangyayari po mga kapatid. Pero wala pa rin pagbabago. Ang mga tao ay idolatry pa din. Idolatry pa din. Hindi lang po mga kapatid yung mga rebulto, yung idolatry, bagkos, yung anumang mahalaga sa ating buhay ng higit sa Diyos, that is idolatry. Sa halip na sila ay lumapit sa ating Panginoon, lalo silang lumalayo. Yan po ang nagsabi dito. Maraming malalamig sa pananampalataya, mga kapatid. Darating po ang panahon na yan. Pero sabi nga sa Christian, huwag nawang humantong sa atin na tayo ay manlamig. Kaya sabi nga sa banal na kasulatan, sana dumating ang Panginoon na sa araw ng tag-init-wag sa taglamig. Sana ba kapatid dumating ang panahon na pagdating ng Panginoon, mainit yung ating pananampalataya at hindi aandak-andak ang ating kinawan. Tandaan po natin, nasabi nga doon sa kinakanta, nasabi nga sa banal na kasulatan, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, at si Kristo ay babalik. At hindi natin alam kung kailan. Mga kapatid, alam mo ba kung kailan tayo kukunin ni Lord? Hindi lang ang mga bagay niya na nakikita natin na mga tanda, tagutom, bagyo, lahat ng bagay, lahat ng salot ay nandito na sa atin. Ipinakikita na ng ating Panginoon na nalapit na ang kanyang pagbabalik. Ang dapat po nating tandaan mga kapatid na tayo ay maging handa. Kung minsan nga mga kapatid sa ating probinsya, uso yung may mga tradisyon, fiesta, naghahanda tayo para saan? May bisita ko darating, bibisita si Mayor sa bahay ko, galak na galak ka kasi Mayor pa naman ang bisita mo. O kaya si Gobernador, ipinaghahanda mo, pinagkakatay pa ng baboy, maraming ganyan mga kapatid, ipinaghahanda mo ang iyong mga bisita. How much for sa Diyos? Hindi natin paghandaan yung kanyang pagbabalik. Nasa iyong ikakasal. No? Dapat natin paghandaan mga kapatid ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo ay, sabi nga, manatiling gising dahil ang mga nangyayari ito, hindi po ito biro mga kapatid. Totoong nangyayari na. Hindi yung pwede sabihin, ay, mga sabi-sabi lang yan. Tingnan mo kapatid. Yung, kung sino nakabasa ng balita sa Kamalinis or sa Kamalitan Bay, buong sasakyan, buong ban. Doon po yun sa may lugar namin. Doon yun sa may lugar namin. Isang sakay lang. Kamalitan Bay. Biruin mo po, imagine, kakasalin ha, kukuha lang siya ng sinuman. Nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot. May plano sa kanilang buhay, sila ay papasok, sabi nga, sa isang magulong buhay. Kasi ang pag-aasawa, sabi nga ng iba, papasok ka sa magandang buhay. Hindi po. Pag pumasok ka sa pagpamilya, pinasok mo yung pinakamagulong buhay. Bakit po? Responsibility ang tinutukoy doon. Ito po nangyari ito mga kapatid. Ang ganda. Kaya nakita ko yung testimony ng talagang nakakalungkot mga kapatid. Walang natira kahit isa. Ubos talaga durog ang sasakyan. Ganyan nga ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung alam lamang ng tao kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi na siya matutulog. Magbabantay na siya. Mga kapatid, tanda po natin, kung alam na natin kung kailan darating yung ating kamatayan, hindi na tayo matutulog. Magsisisi na tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit nakakalungkot mga kapatid na sa kabila ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon, tila baga ang mga tao ay baliwala lang sa kanila. Laging tradisyonal na lamang yung kanilang paglilingkod.
Tandaan natin mga kapatid, nasabi nga, habang may lakas ka, habang may paningin ka, habang kaya mo pang lumakad, hanggat kaya mo pang magsalita, ipangaral mo ang salita ng ating Panginoon. Huwag po natin ikahiya mga kapatid, kapag kinahiya natin ang salita ng ating Panginoon, ikakahiya niya rin tayo sa harapan ng kanyang Ama. Yan. Ang sabi dito sa 4, sabi niya, sila'y magiging taksil. Yan, magiging taksil. Marami po ngayon yan. Pag narinig natin yung salitang taksil, kala natin kung ano na, taksil. Sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga. Ito, padalos-dalos, mayayabang. Yan, mayayabang. Kita mo po sa panahon ngayon, bata pa lang, kala mo kung makapit-pit na ng siga-siga talaga. Kita mo po sa panahon natin yung mga kapatid. Napakayabang yung kayabangan po talaga mga kapatid, walang ibinubunga na maganda. Amen? Kala mo ba, sa karasan, kala mo ba yung isip kasi ng kabataan, parang lang, parang wala lang sa kanila. Kapag ka sila'y walang pakilala sa ating Panginoon. May bigin sa kalayawan sa halip na makadiyos. Sa 10 kabataan yan nakiting mo, punta tayo ng simbahan, aywan kung may isa kang makuha. Ay sasabihin niya, may pupuntahan kami. And kung titingnan po natin mga kapatid, kahit sa mga church na yun, pili lang po talaga mga kapatid ang nagkakaroon ng commitment patungkol sa gawain ng Panginoon. Pili lang po talaga. Kaya sabi, hindi talaga natin pwedeng pagtakan dahil sabi ng Biblia, pumasok ay sa makipot na pintuan. Sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. At yun ang dinaraanan ng iba. Minsan yung iba, pag sinabi mo, pumasok ka sa makipot na pintuan, ba't ako magtitiis dyan, may malapad naman. Kasi po, ang isang Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay naglalakad ka sa makitid na daan, maliit na daan. Ngunit sa dulo naman ay maluwag. Amen? Ito namang maluwag na daanan, alam mo po yung pabahay sa isda, kung sino po yung mga taga-probinsya rito, mayroong yan, may bakod, napakaluwag, yung lambat, di ba? Kung titingnan natin yung lambat, napakaluwag po yan. Hihilahin yan, pagdating sa dulo, napakaliit yan at doon tayo magsisiksikan. Ganun po mga kapatid ang kalagayan ng tao ngayon. Mas pinipili nila ang kalayawan, mas pinipili nila ang malapad na daan para hindi sila mahirapan. Ngunit nakakalungkot mga kapatid ang kanilang kasasapitan pagdating ng huling panahon. Dahil sabi nga yan, darating na yung pagpili. Pinili mo ganitong mga bagay. Pinili mo ang ikay mabuhay sa sanlibutan. Pinili mong magpakayaman. Sabi, ngayong gabi, babawian na kita ng buhay. Saan mapupunta ang lahat ng iyong pinaghandaan? Yan ang buhay natin mga kapatid. Kaya kung titingnan natin dito, sa file sabi dito, sila'y mga anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwanan mo ang ganyang uri ng mga tao. Mga kapatid tayo, pinag-iisip ng ating kapatid si Apostol Pablo, na kapag nakita natin ang ganitong mga tao, nakala sabi nga, makadiyos, pero hindi naman makikita sa kanilang mga buhay. Paano natin sila makikita na talagang sila ay tutulong sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa? Amen? Sabi nga yan, hindi pwedeng mamunga ng bayabas yung santol. Amen? Biblikal. Kung ano ang laman ng biblik, yun ang lalabas sa bibig. Kailangan natin makita mga kapatid
kung ano ang kanilang pamumuhay. Kaya dapat magkaroon tayo ng discerning of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin para makita natin ang ganitong uri ng mga tao. Dahil sa huling araw, mga kapatid, ni Anghel man ay ni Diablo man ay mag-aanyong anghel. Mag-aanyong anghel siya. Kaya sabi nga dapat maging mano tayo, maging mapagsuri. Yan. Alamin natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, kahit nakikita natin sa parakoy na nakapunta ng Luneta, kabi-kabilaan, dibatihan, kapag gano'n ng mga tao, mga pastor daw sila, pero sabi ko nga, mga pastor na walang pinagpapastoran, mabuti pa yun sa probinsya, may mga kalabaw, baka na pinagpapastoran. Ngunit sila, nagpapanggap na pastor, pero pag tinanong mo yung simbahan nila kung saan, misyonarya. Kung ikaw ay misyonary, dapat alam mo yung minimisyon mo kung ano. Ngunit kung ikaw ay nagsasabing misyonary at hindi mo ginagampanan yung sabi sa Matthew 28 na ipangaral ang banal na salita ng ating Panginoon, nagkakamali ka. Dahil may purpose ang ating Panginoon kung bakit sinabi niya sa Matthew 28, verse 19, sabi niya, kahit humayo kayo, sabi niya sa kanyang mga alagad, at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, at inyo sila bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Hindi dahil sabi niya, ito ang tanda ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, kung ipinapangaral natin ang salita ng Panginoon, dagdag po natin na ang Diyos ang kasama natin hanggang sa katapusan. Ngunit kung ipinapangaral natin ipagkabahagi sa church, nagkakamali tayo. Darating ang panahon na lahat tayo ay magsusulit. Ano man ang ating ginawa, babalik natin sa ating Panginoon. Hindi natin may tatanggi, mga kapatid. Ano yung ating ginawa? Nagkaroon ka ba ng, sabi nga, naipahayag mo ba ang salita ng Panginoon? Matthew 7:21, sabi niya, hindi lahat tumatawag sa aming Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi lang lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sa 22, baka pagdating doon, mga natuwiran pa tayo sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon, nangaral naman kami ng iyong banal na salita. Nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ng Diyos, lumayo sa akin. Ikaw na gumagawa ng kalapas-tanganan. Bakit? Nangangaral ka nga ng salita ng Panginoon, pero hindi mo ina-apply sa iyong buhay. Kaya sabi nga, para kang naghagis ng bato, kay taas na sa ulo mo rin bumagsak. Kaya mga kapatid, pangangaral ng salita ng Panginoon, napakahalaga. Sa church, sabi nga dito, sa church, mga kapatid, napakahalaga ng napali natin bilang isang malingkod ng Panginoon. Napakahalaga ang isang tupa sa Panginoon. Biruin mo, ang parable ng ating Panginoon, may isang lang tupa na wala yung isa. Anong ginawa niya? Iniwanan niya yung 99. Yan. Lupintayin niyo yung iniwanan niya ng dahil lang sa isa. Mga kapatid, sa huling panahon ngayon, napakahalaga sa ating Panginoon ang isang tupa. Napakahalaga sa Kanya na ang mga tao ay magsisi at manumbalik sa Kanya. Nasa huling panahon tayo ngayon, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, doon sa namin, sa kumpanya namin, dahil naaalarma sila, dahil napakataas yung building namin ginagawa. Sabi, ano kaya pag nagling doon? Hindi kaya mabubuhay ito? Pinakita ko sa kanya yun sa Biblia, diba, sa Matthew 24. Nakikita niyo ba mga building na yan? Walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Kapag niloob ng Panginoon na yan ay paghuhuin, wala kang magagawa.
Pero sabi ko nga, kahit ganun ang mangyari, ang Diyos ay may pangako sa mga umiibig sa Kanya. Kung kikilalanin mo ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas, mayroong pang buhay na ipinangako ang ating Panginoon. Imagine mga kapatid, napakasimple na itong nangyayari sa panahon natin ngayon, pwede natin gawing evangelism. Pasalamat tayo mga kapatid dahil pinakikita ng Diyos, ipinakita ni Apostol Pablo ang mangyayari sa huling araw na ito ang pwede natin gamitin para maipahayag natin ang totoong kahulugan ng salita ng ating Panginoon. Dapat natin malaman na ang kahulugan nito, ang nais sa layunin ni Apostol Pablo, na ang lahat ng tao ay maging handa magsisi sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid na walang imposible sa Panginoon. Kaya tayo pinili ng ating Panginoon, pinili tayo dahil may layunin siya. Dahil nasa huling araw tayo ngayon, sino pa ang kikilos? Wala na. Kung dumating ang time na sabi nga, nagkaroon ka ng matinding pagsubok at nang lamig ka sa pananampalataya at nagkataon na dumating ang Panginoon, saan ka pupulutin ngayon? Kaya sabi nga sa kanta, nasaan kaya ko kung wala ka? Nasaan kaya tayo kung wala sa atin ang Panginoon? Di natin alam kung ano ang patutunguhan ng ating buhay. Walang nakakalam ang mga kapatid. Sulamin ang Ama. Kaya sabi nga, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, manatili tayong gising, manatili tayong handa, manatili tayong nagbabantay, hindi sa kapitbahay, kundi ang ating sarili. Ang ating mga pananampalataya, bantayan po natin. Naglalamig na ba ako? Tinatamad na ba ako magbasa ng banal na kasulatan? Ayaw ko na bang umatid ng simbahan? Naiinis na ako sa pastor kasi paulit-ulit. Sinyalis mga kapatid, na sabi nga, kung sa may sakit, mayroon kang sakit. Mahina kang kumain. Ayaw mo nang kumain. Tandaan po natin mga kapatid, na ang lahat ng bagay, lahat ng sinasabi ng pastor, pag nasa banal na kasulatan lang, mga kapatid, bago yan tumama sa inyong lahat ay sa amin muna. Dahil kami yung nauna. Bakit po nasabi mga kapatid, nangyari na din po yan. Galing din ako dyan. Kung ano yung kinalagayan ninyo ngayon, galing din po ako niyan. Laging tipaklong din ako, patalon-talon. Alam niyo yung tipaklong? Pag pinalog mo dito, tatalon doon sa unahan. Ano po mga kapatid, yan naging buhay ko ng araw. Bago pa lang ako sa Panginoon, hindi ko pa alam ang katotohanan. Kapag nagbabasa yung pastor, lagi akong tinatamaan. Lalo sa pag-iinom, dahil lasinggo. Yan, mabuting tao ako. Lagi ako sa kabutihan. Inom dito, inom doon, walang gastos kasi gitarista ko. Pag upo ko sa kanto, hawak ko yung gitara, libre na. Wala na. Ganyan ang buhay ko ng araw. Ngunit nang ako'y makilala sa Panginoon, mga kapatid. Unang preach pa lang ng pastor, laging akong natatamaan dahil sa Panginoon. Sabi, pastor dito, palibasa, kilala ako. Lagi akong tinitira sa Biblia. Lumipat ako ng simbahan niyo. Ganun pa rin. Ano kaya? Okay, siguro, manito ni pastor yung buhay ko. Kaya ganito. Lumipat naman ako ng iba. Ganun pa rin. Laging tinatamaan. Bakit mga kapatid, lagi akong tinatamaan? Kasi nandun sa atin eh. Ano ang dapat kong gawin? Kung laging tinatamaan, sabi nga ang lupo, may tali. Para makalaya yung lobo, bitawan mo siya para makalipad. Mga kapatid, ganoon din sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kung tayo ay may mga tinatangkilik sa ating buhay na hindi natin sinusurrender sa Panginoon, paulit-ulit lang ang buhay natin. Paulit-ulit lang. Ang ating pagsamba ay tradisyonal lamang. Mga kapatid, nasa uling araw na po tayo. Mga kapatid,
Maging mapagbatyag tayo, maging mapagbantay, bantayan natin ang ating pananampalataya. Ang ating mga anak ay bantayan natin, baka sila ay naliligaw na. Huwag nawa mga kapatid na dumating ng araw na ang mga Kristiyano ay dumating sa punto na problema yung kanilang mga anak dahil nasangkot sa mga ganitong bagay, mga rayot, mga ano. Pero mga kapatid, ipag-pray natin sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Lahat at tayo ay kanyang iingatan. Kaya sa mga kapatid, sa huli na ating pinaka-conclusion natin mga kapatid, alalahanin natin na ang Diyos ay nagsabi sa kanyang pag-akyat sa langit, sa kanyang pagkamatay, kaya nang napag-aralan kanina, sa kanyang pagkamatay, kanyang sinabi, ang sino mang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Dumating man ang mga punto sa ating buhay na tayo nanghihina, dapat nating palakasin ang ating sarili. Kung nanghihina ka, kapatid, punta ka sa mga kapatid mo, nakikita mo na malakas ang pananampalataya, mag-share kayo ng salita ng Panginoon. Ganun po yung buhay natin mga kapatid. Kapag ako ay nanghihina, hindi ako pupunta doon sa mga tao na walang pakilala sa Panginoon dahil sabi ng banal na kasulatan, kilalanin mo. Pag makita mo na yung tao ay malakas ang kanyang pananampalataya, sabi nga parang apoy. Pag nanghihina yung iyong apoy, pumunta ka doon sa marami, kailangan dumikit ka sa mainit ng baga. Parang uminit, umapoy ka din. Ganon din sa ating pananampalataya. Ay kung nanghihina ka na nga, pumunta ka doon sa mga kaibigan mo, ng mga lasinggo. Ang timsong mo nung dati, mga Kristiyano ay masayang tunay, nabaliktad ngayon. Ang Kristiyano ay pasuray-suray dahil ang naging kaibigan mo ngayon, yung mga bagay, yung mga tao na namumuhay sa sanlibutan. Piliin natin mga kapatid ang ating magiging kaibigan. Maging mapagsuri tayo. Dahil sa huling panahon, maraming manlililang. Napakahaba pa nito kapatid, talatang ito. Pero hanggang dito lang tayo mga kapatid. Chapter 5 lang. Verse 5 lang yung ating pinag-aralan. Pero napakahaba na. Mga kapatid, sa huli, maging mapagbantay tayo. Bantayan natin yung ating mga sarili. Huwag si kapatid dahil malimit na ang tao ay magkamali. Saan tayo dapat tumingin? Sabi nga kung ang kabayo, kapag siya ay ginagamit, bakit mayroong takip sa bata? Kabilaan para hindi siya palingon-lingon. Dahil kapag nakita ng mga bagay sa kanyang paligid, naaalarma siya. Ganon din daw yung pag-aararo. Ang nag-aararo na lingon ng lingon, hindi maganda yung kanyang pinagdadaanan. Ganon din po mga kapatid sa buhay Kristiyano. Ang Kristiyano na laging nakatuon sa kanyang kapatid sa kahinaan ng bawat isa ay hindi siya uulan. Makikita niya lahat ng kamalian. Tandaan po natin mga kapatid na kayang gayain ng kaaway ang lahat ng tao. Walang pinipili ang kaaway. Sa huling panahon ngayon, malamang na pipiliin niya talaga yung mga malapit sa Diyos. Dahil sabi nga, nasa huling panahon ngayon, malapit na siyang hatulan. Kaya salamat kapatid sa oras na ito, sa ating pagkatapos ay pumamitan natin muli ang ating Panginoon, na tayo po ay dapat nasiyasatin natin ang ating sarili. Pasalamatan natin ang ating Panginoon na lagi siyang nagpapaalala. Tayo pa tumayo mga kapatid. Sa mga nangyayari sa ating buhay ngayon pa na mga kapatid, dapat na tayo magtiwala sa ating Panginoon.
Sapagkat wala tayong magagawa kung wala siya sa ating buhay. Yes, Lord. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nagagaling sa iyo. Isa pa ako'y magtitiwala. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang aming sandigan ko. Isa pa. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko nanggagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw naman sandigan, Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong mensahe, Panginoon, sa tanghaling ito, O God. Dalangin ko, Panginoon, na matuto ang bawat tao ang magtiwala sa iyo. Sapagkat wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. At alam namin, O Diyos, na ang lahat ng bagay ay iyong pinahintulot na mangyari upang makita ang iyong kapangyarihan. Salamat, Ama, at dalangin ko ang nakakakilig sa labas, Panginoon, na tunay na iyong pagpalain. Ingatan mo ang mga binhi na nasiksak ng puso upang ito ay mamunga at lumago. Galunin po, Panginoon, ang mga patitulong na ito na kami na pag-aralan ay tumigo sa kanilang mga buhay. Palalahanin mo sila,
Panginoon. Palayain mo sila sa kamitalaan ng iyong kaaway. At dalangin ko, Panginoon, ang lahat panalangin ng ito na patuloy mo kong ingatan. At dalangin ko namin, Panginoon, ang aming pastor, saan man siya naroon. Ay dalangin namin ang pag-iingat sa kanya. Dalangin namin ang kalakasan niya pisikal, hindi sa lahat po kalakasang espiritual. Kung sila mo po Diyos at siya man ang ikaramdaman namin hindi ang kagaling. Dalangin ko ang kanyang pamilya na patuloy pagpalaan ng Panginoon na kung saan sila ang ginagamit sa lugar nito. At ano ang ginagawa, Panginoon, ang may paaway sa kanilang mga buhay ay aming binawasan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Dalangin ko, Diyos, na ikaw maghari sa kanilang buhay. Ikaw ang mataas, Panginoon. Dalangin ko ang kanilang kalakasan pisikal, higit sa lahat kalakasan spiritual. Pagliwananin mo sila, Panginoon, at tulad ng isang ilawan sa lugar na ito. Salamat, Ama. At dalangin ko sa mga susunod na gawain. Patuloy mo ang pagpapalain. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang maguna. Mataas sa lugar na ito, God. Salamat sa iyong ginamit para sa iyong papunyahan sa lugar na ito. Maingat mo po ilabalik ang mataas ang ulit na salamat sa pangalan ng ang Panginoon sa namin. Dahil po kami na Amen. O rin po, Panginoon, ang aming pinabalik sa iyo. Amen. Nakikita ko ba natin sa ng Diyos? Hindi natin pamuhay na dahil yung panahon natin, ano na din, bukod sa huli na, yung Panginoon, lagi naman siyang, magawala siyang konteksto ng panahon. Pero yung Diyos, maaaring naman sinisinus na natin natin na kailangan. So, sa oras na ito, ayan, tayo po yung magbigay. Ano po tayo magbigay habang mahawit lang ako. Ating handa lang nararapat para sa ating Panginoon. Ano tayo? Peace to the restless, bread and lungs, lover and friend. In many ways, God with us.
pagkabuhay ng ating Panginoon, pagkasilang. Pero ang dapat natin malaman na sabi sa kanya, Emmanuel, God with us, lagi siyang narito. Kahit anong panahon, kahit malungkot, kahit masaya, lagi natin kasama ng Diyos. So, lagi natin lang mga kaloob. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, Diyos. Patuloy namin nataas ang aming mga kaloob sa iyo. Dahil sa ito, offering, Panginoon, ikaw, Panginoon, patuloy na maparangalan. Nagamit namin ito, Panginoon, sa iyong gawain sa lugar na ito. Patuloy matutunan namin ang pangangailangan ng aming simbahan. At palain ang bawat isa, Panginoon, sa aming pamumuhay, Diyos, ikaw, Panginoon, patuloy na para sa amin, magpuno, Panginoon, ng aming susundan, Panginoon. So, patuloy na maging kasapatan sa aming mga buhay. At patuloy namin naalay ang mga offering na ito, Panginoon, sa iyo ikapupuri, sa iyo ipaparaas. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At magsabi lang, Amen. Yan. Bago na ituloy ang magtapos, sa announcements po, sana makatulog sila sa ating Sunday School. So, meron na lang pong 4 na linggo sa taong ito. Huwag natin sanang sayahin pag kami ng namuling linggo. Yan, makapapuri tayo sa aming Panginoon. Ito, pwede mo natin follow yung page ng Winning Christ Church sa mga gustong sumunod, mag-follow sa mga nangyari sa simbahan. Tapos kung sino pong nais na sumali sa ministry, pwede na mong usapin. Yan. Sa susunod na linggo po, yung potluck, kung sino pong nais na magdala na mag-share nyo sa pagkain para may makapagsasaluhan tayo. So bago po tayo magtapos, meron po bang mga nag-celebrate birthday ngayong buwan ng November? Walang November? Ayan. So, sige po, kung walang November, okay lang. Kapasama natin sa Diyos ang lahat. Tatawag po si Pastor Ben sa ating closing prayer. Maraming salamat sa katagumpay na ating gawa. At bago na, ay nais ko na basahin ng isang talata para makatulong sa ating sa panalangin. Sinasabi ko dito sa Matthew 6:7, sa panalangin ninyo ay huwag kayong gagamitan na panalangin salita, kaya lang ginagawa ng kahihingi. Ang akala nila pinakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang mga salita. Huwag niyo sila tutularan sapagkat alam na inyong awan na ang inyong pinakailangan bago pa ninyo hingiin sa Kanya. Kaya manalangin tayo seryoso, kahit kung ito pa yun, awin natin ang Diyos. Amen. Yes, sir.
maraming salamat po sa katagumpayan ng aming buhay. Tunay nga na hindi mo kami iniwan at sinabayaan. Naruliwan ng bawat isa na kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Panginoon, ano na po Panginoon ang aming pong pinag-aralan ay dalangin po namin na pumasok sa aming puso at lalong palaguin sa aming buhay. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa, palutin po ninyo na banal po ng Panginoon Kristo upang lahat ng mga narito sa po ng kanilang pamilya ay malayo sa anumang uri na sakuna sa kitang karamdaman.